Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng French baguette. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 1,000 grams, yeast 20 grams, asukal 10 grams, asin 20 grams, fresh milk 300 grams, tubig 300 grams, at butter na 10 grams. Ilagay na natin ang asin at asukal, gatas, butter. Haluin na natin ito ng haluin hanggang sa matunaw na ang ating asin. At ilagay na rin natin ang ating bread flour. Atin ang paandarin ang ating mixer hanggang sa tuluyan na silang magsama-sama. Ayan, at dahil nagsama-sama na sila ay atin na itong ipahinga at kailangan lamang natin itong takpan ng plastic at ang resting time naman nito ay 30 minutes. Pagkatapos ay atin na pong tanggalin ang plastic at ngayon naman po ay atin na po siyang kaunting pipisil-pisilin para matanggal lang po ng kaunti ang kanyang hangin. Maglalagay po tayo ng ating mantika sa ating kamay at kaunti lamang po. Ngayon naman po ay hahatiin na po natin ito at yung hati nga po pala na gagawin natin ay 200 grams ang isa. Pagkatapos hati-hatiin ay atin na po itong papabilog or isi-shape lang po natin ito ng bilog kada isa. Ngayon naman po ay maglalagay na tayo ng plastic at ipapahinga lang po natin ito ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes ay tanggalin na po natin ang plastic at ngayon naman po ay atin na po itong ihuhulma. Pagkatapos po natin itong palaparin at pahabain ay atin na po itong papatuwis ng paloob at atin na rin po siyang papahabain para lang po sa paggagawa po ng ating sliced bread ang itsura niya. So, ulitin lang po natin ng kaunti. Atin po siyang papalaparin at papahabain. Pagkatapos po pahabain ay atin na po siyang itutwist or paloob. At atin na po siyang irorolyo ng kaunti or bahagya lamang po. Gawin lang po natin ito hanggang po sa matapos na po tayo. Pagkatapos ay atin na po itong iinatin ng bahagya. Ang atin lang pong gagawin dito ay atin lang po siyang irorolyo or pwede rin naman po nating inatin. As long as hindi po nasisira ang kanyang forma, ay okay na po ito. Pero mas maganda po kapag nirolyo po natin ito para po mas makuha po natin yung haba at higit sa lahat pantay po yung laki nung buong baguette. Ngayon naman po ay atin na itong isasalansan sa ating plancha at bago po yun ay kailangan lamang po atin kumuha ng ating dusting flour at atin lang pong papaikot-ikutin ang ating dough. Nalagay po ulit tayo ng ating dusting flour at papaikot lang po natin ito sa ating dough. Or yung dough po yung papaikot natin sa ating dusting flour. At sa paglalagay naman po nito ay pwede pong 3 sa isang plancha po ang gawin natin. Paikutin lang po natin ng kaunti. Yan. At okay na po ito. At gawin lang po natin ito hanggang sa matapos na po. At pagdating nga po pala sa plancha, maglagay po tayo ng sakto lamang po na mantika. Pagkatapos ay atin na po itong guguhitan or maglalagay nga lang po tayo ng kaunting slice dito sa ating baguette. 3 lamang po at dapat po hindi po siya malalim kundi mababaw lang po. Ngayon maglalagay po tayo ng ating sugar syrup. Ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito ay 200 sa taas, 200 sa baba at ang baking time ay 20 to 25 minutes. After 20 to 25 minutes ay luto na po ang ating baguette. Yan, ganyan na po ang kanyang itsura na sobrang sarap. Kaya naman po ato na po itong hanguin. Presenting ang ating French baguette na mas pinadali na po ito mga ka-bakers. At talaga namang kayang-kaya nyo po talaga to. Tigit sa lahat, sobrang sarap pa po nito. Lalo na kung maglalagay po tayo ng butter at saka po cheese. Yan. Maganda po to kapag hinati po natin to sa gitna or ng pahaba. Maglagay po tayo ng butter or cheese. Pero, kung wala naman po kayong ganun, sobrang sulit na po talaga nito. Lalo na po sa mga
Medyo iwas po sa mga tinapay na may asukal. Nako, perfect na perfect po talaga to sa inyo. Sobrang lambot po talaga ng loob nito at sobrang swak na swak po talaga to. Kaya naman, ano pa pong hinihintay natin mga ka-bakers? Gawin nyo na din. Tignan nyo naman po ang loob niya kung gaano po siya kalambot at ka-fluffy. Yan, sobrang ganda po talaga niya. Eto na po ang ating food for the soul ngayon, Colossus 3:12. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Amen? Hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.